Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,419-28. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Ang malisyosong Ruben. Ibinunyag lamang ni Alvin ang kanyang pangalan at pinagmulan bilang paggalang. Bagamat hindi niya binanggit ng detalyado ang kanyang pinagmulan, gulat pa rin sina Cindy at ang matandang babae na hindi siya nagmula sa isa sa tatlong pangunahing mundo. Nagpalitan ng tingin sina Cindy at ang matandang babae habang sinasabi ni Cindy sa pamamagitan ng voice transmission na hindi siya makapaniwala na ang isang taong may ganitong kalibre tulad ni Alvin ay hindi nagmula sa isa sa tatlong pangunahing mundo. Marahil, siya ang direktang inapo ng isang napakalakas at pinakamataas na makapangyarihang tao. Maaaring minana niya ang pamana ng kanyang ninuno, haka-haka ng matandang babae sa pamamagitan ng voice transmission. Tumango si Cindy bilang pagsang-ayon. Ito lang ang teoryang may katuturan para sa kanya. Maya-maya, tinanong ng matandang babae si Cindy, "Young Master Darfield, may mga bagay ba kayong kailangang asikasuhin sa Blue Dawn City?" Tumango si Alvin at sumagot, "Oo. Kapag tapos na ako, aalis na ako sa Blue Dawn City." Pagkatapos maikli at casual na pag-uusap sa matandang babae, tumango si Alvin sa kanya at kay Cindy bago siya nagpaalam sa kanila at umalis. Halo-halo ang nararamdaman ni Cindy habang pinapanood niya si Alvin na umalis. May nararamdaman siya para sa misteryoso at may talentong binata. Natatangi at naiiba ito sa mga binata na kilala niya. Bumantong hininga ang matandang babae, "Binibini, pareho kayong galing sa magkaibang mundo." Nihalata ng matandang babae na mausisa at hinahangaan ni Cindy si Alvin. Nagpapakita si Cindy ng mga senyales ng pagbagsak sa mga paghihirap ng pag-ibig. Tutal, bata pa naman si Cindy at madaling madala ng kanyang nararamdaman. "Lola, ano pong pinagsasabi ninyo?" Tanong ni Cindy habang namumula ang kanyang mga pisngi, "Wala akong nararamdaman para sa kanya. Sa tingin ko lang ay iba siya sa lahat ng lalaking nakilala ko." Tumango ang matandang babae at sinabing, "Sige, naniniwala ako sa iyo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo para hindi ka malito sa iyong kuryosidad. Isa lamang siyang dumadaan sa buhay mo. Maaaring hindi mo na siya makita muli pagkatapos niyang umalis sa Blue Dawn City." Walang kaalam-alam si Alvin sa pag-uusap ng dalawa. Bumalik siya sa malaking patio na inayos ng angkan ng Wang para sa kanya pagkatapos ng kanyang pamamasyal sa lungsod. Pagkatapos nito, hindi na niya pinlanong umalis muli sa kanyang patio hanggang sa araw ng kanyang kasal. Matapos magtanghal kasama si Lucille, isasama niya si Lucille palayo sa Blue Dawn City, at pagkatapos niya makahanap ng lugar para dito, ipagpapatuloy niya ang kanyang layunin na maging isang walang kapantay na kataas-taasang Diyos. Dati, gusto ni Alvin na maging mas malakas para mabihag niya si Octavius, na sinapian ng isang supreme powerhouse mula sa Soul Imprisonment Clan. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung kailan siya magiging supreme powerhouse o kung magiging sapat ba ang kanyang lakas para harapin ang kabilang panig pagkatapos niya maging supreme powerhouse. Dahil dito, naisip niya na ang pinakamagandang paraan ay ang maging isang walang kapantay na top advanced supreme god muna. Sa oras na iyon, maaaring makuha niya ang atensyon ng isang makapangyarihang supreme powerhouse, at kapalit ng kanyang serbisyo, marahil, ang supreme powerhouse ay makakatulong sa kanya na iligtas si Kelly. Ilang araw bago ang kasal, biglang dumating ang dalawang hindi inanyayahang panauhin sa angkan ng Wang. Sila ay mula sa angkan ng Mold sa Green Billow City. Ang angkan ng Mold ay naging mainit na paksa kamakailan sa mga tao matapos ang paglitaw ng unang pinakamataas na makapangyarihang angkan. Alam ng lahat na ang angkan ng Mold ay ongat sa pinakamataas na antas ngayong mayroon na silang pinakamataas na makapangyarihang angkan. Sa labas ng ari-arian ng angkan ng Wang, isang matanda ng angkan ng Wang ang nag-akay sa isang binata at isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa pangunahing pasukan habang sinasabi, "Young Master Mold, dito po kayo. Nabalitaan na ng pinuno ng aming angkan ang inyong pagbisita, at hinihintay niya kayo sa bulwagan ng pagtanggap." Ang binata ay si Ruben, isang direktang inapo ng angkan ng Mold. Hindi pa katagalan, binisita rin niya ang angkan ng Wang. Gayunpaman, ibang-iba ang pakikitungo sa kanya noong panahong iyon.
Si Kurlan, ang pinuno ng angkan ng Wang, ay hindi man lang nag-abalang makipagkita sa kanya, at siya rin ay tinanggihan. Matapos lumitaw ang isang kataas-taasang makapangyarihang tao sa angkan ng Mold, lubhang nagbago ang pakikitungo ng angkan ng Wang. Naniniwala siya na kung alam ni Kurlan na ang kataas-taasang makapangyarihang tao ng angkan ng Mold ang pinakamamahal sa kanya, tiyak na personal siyang tatanggapin ni Kurlan. Nang makilala ni Kurlan si Ruben, naging napakabait niya. Young Master Mold, siguradong nandito ka para dumalo sa kasal ng aming angkan. Gayunpaman, may 10 araw pa bago ang kasal. Bakit hindi ko na lang isaayos na ilibot ka ng aking mga tauhan sa Blue Dawn City? Lahat ng gastusin mo ay sa amin na. Hindi na nakakagulat ang pagkabukas palad at init ng ulo ni Kurlan ngayong ang angkan ng Mold ay mayroong pinakamataas na kapangyarihan, na nagtutulak sa angkan ng Mold sa mas mataas na antas. Natural lamang na hindi niya pinanggahasan na abusuhin si Ruben, ang kinatawa ng angkan ng Mold. Bukod dito, hindi siya nag-aalala tungkol sa paggastos ni Ruben ng walang ingat dahil ang gayong pag-uugali ay magiging kahihiyan lamang sa angkan ng Mold. Samantala, nang marinig ang mga salita ni Kurlan, nanlamig ang ekspresyon ni Ruben. Galit niyang tinanong, pinuno ng angkan Wang, ano ang ibig mong sabihin dito? Pinagtatawanan mo ba ako, Ruben? 4,420. Ang hari ng berdeng apoy na sable. Pinagtatawanan mo ba ako? Si Kurlan, ang pinuno ng angkan ng Wang, ay nagulat at naguluhan sa biglaang pagbabago ng ugali ni Ruben. Same time niyang tinanong, Young Master Mold, may hindi ba kayo na pagkakaunawaan? Kasabay nito, naalala ni Kurlan ang mga naunang sinabi niya. Matapos kumpirmahin na wala siyang sinabing hindi naaangkop, napaisip siya sa loob niya kung may mali ba kay Ruben. Hindi niya maiwasang mapamura nang maisip niya kung iniisip ba ni Ruben na maaari niyang baliwalain ang Wang clan dahil lang sa isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ang lumitaw kamakailan sa Mold clan. Ang angkan ng Wang ay mayroon ding isang supreme powerhouse noon. Ang Supreme Powerhouse ng angkan ay may malapit na ugnayan sa ilang iba pang Supreme Powerhouse, at hanggang ngayon, patuloy na pinapanatili ng angkan ang ugnayan sa kanila. Kung may mangyari man sa angkan ng Wang, malamang na walang gagawin ang mga Supreme Powerhouse na iyon. Kung hindi, imposibleng mabuhay ang angkan ng Wang sa Blue Dawn City hanggang ngayon. Hindi pagkakaunawaan. Nakangising sabi ni Ruben, si Clan Leader Wang, dati, noong pumunta ako para mag-propose ng kasal kay Miss Lucille, sinabi sa akin ng isang elder na wala siyang balak magpakasal sa susunod na 100 taon para maipagloksa niya ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, ngayon ay nabalitaan kung magpapakasal na siya sa ibang lalaki. Clan Leader Wang, sa tingin mo ba ay mga tanga kami ng Mold Clan? May bahid ng galit na maririnig sa boses ni Ruben malapit nang matapos ang kanyang mga salita. Tutal, malinaw sa kanya na minamaliit siya ng angkan ng Wang. Bumalik siya sa pagkakataong ito upang ilabas ang kanyang galit. Tutal, hindi siya madaling mapapaalis ng angkan ng Wang ngayong ang angkan ng Mold ay mayroong pinakamataas na kapangyarihan. Natigilan si Kurlan nang marinig niya si Ruben na binabanggit ang mga sinabi ng nakatatanda ng angkan ng Wang kanina. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niya na dumating si Ruben sa pagkakataong ito na may masamang balak. Malinaw na si Ruben ay magmumalta ng gulo. Sa wakas, tumingin si Kurlan kay Ruben at umiling habang seryosong sinabi, Young Master Mold, kung totoo ito, parurusahan ko ng husto ang elder na iyon. Ang isang elder ay hindi kwalipikadong magsalita para sa angkan ng Wang. Kumunat ang noo ni Ruben. Hindi niya inaasahan na isisi ni Kurlan sa elder ang kasalanan at aayusin ang problema sa pamamagitan ng pagpaparusa sa elder na iyon. Sandali siyang natahimik, napagtanto na hindi madaling pakisamahan si Kurlan. Matapos huminga ng malalim, tiningnan niya ng mabuti si Kurlan at seryosong sinabi, kung ganoon nga, ibig sabihin ay walang dahilan ang angkan ng Wang para tanggihan ang alok ko. Bakit hindi mo na lang ako ang gawing groom? Walang makakaalam kung papalitan mo na ang groom ngayon dahil walang nakakaalam kung sino ang orihinal na groom. Bahagyang natigilan si Kurlan sa mga sinabi ni Ruben. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kawalang hiya si Ruben. Naisip niya habang nakatingin kay Ruben ng may bahid ng paghamak, sa tingin ba niya ay maihahambing siya kay Fulton, isang halimaw na himala. Sa panlabas, natawa si Kurlan at sinabing, Young Master Mold, nagbibiro ka siguro.
Ang mga salitang ito ay nilayon upang bigyan si Ruben ng paraan palabas. Maaari nilang kunwari na baliwalain ang mga naunang salita ni Ruben bilang isang biro. Gayunpaman, kung hindi actress si Ruben, hindi siya natatakot na masaktan si Ruben. Bagamat ang angka ng mold ngayon ay may pinakamataas na kapangyarihan, ang angka ng Wang ay hindi rin basta-basta naaapi. Bukod dito, ang pinakamataas na kapangyarihan ng angka ng mold ay maaaring hindi man lang handang masaktan ang angka ng Wang para sa kapakanan ni Ruben. Kung tutuusin, imposible para sa isang pinakamataas na kapangyarihan na paboran ang lahat ng kanyang mga inapo at ipagtanggol sila. Nakangising sabi ni Ruben, leader ng angkan Wang, hindi ako nagbibiro. Naniniwala akong sasang-ayon din sa akin ang lolo ko. Lolo mo. Kumunat ang noo ni Carla nang may maramdamang agam-agam sa kanyang puso. Batay sa dominanteng ugali at mga salita ni Ruben, hindi na siya lubos na nagulat nang marinig niya ang mga sumusunod na salita. Ang lolo ko ay si Trenton Mold, mayabang na sabi ni Ruben. Tulad ng inaasahan. Patuloy na sinabi ni Ruben ng may pagmamalaki, pinakamamahal ako ng lolo ko sa mga nakababatang henerasyon sa angkan. Bago siya naging isang supreme powerhouse, inanunsyo niya na kukultihin niya ako bilang susunod na clan leader ng Mold Clan. Paanong hindi alam ni Carlan sa puntong ito kung bakit nang-ahas si Ruben na kumilos ng ganito kawalang hiya? Lumalabas na sinusuportahan si Ruben ng pinakamakapangyarihang angka ng mga Mold. Hindi tulad ng angka ng mga Mold, ang angka ng mga Wang ay kasalukuyang walang anumang pinakamakapangyarihang angkan. Gayunpaman, hindi niya inisip na ang angka ng mga Mold lamang ang may kakayahang sirain ang angka ng mga Wang. Tutal, ang pinakamakapangyarihang angka ng mga Wang ay tiyak na nag-iwan ng maraming sikretong armas at mga baraha bago siya pumanaw. Tiningnan ni Ruben si Carla nang may kahulugan at nagtanong, leader ng angkan Wang, sa palagay ko ayokong masaktan ang lolo ko, di ba? Hindi sumagot si Carla kay Ruben. Sa halip, tiningnan niya ang taong nakatayo sa likuran ni Ruben. Bagamat hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang panig, masasabi niyang kapantay niya ang kabilang panig. Sigurado siyang ang kabilang panig ay hindi inapo ng angka ng Mold at nag-isip na ang kabilang panig ay malamang na isang makapangyarihang tao na sumali sa angka ng Mold matapos maging isang supreme powerhouse si Trenton. Sa outer boundary, karaniwan para sa maraming makapangyarihang advanced supreme gods, kahit na iyong mga malapit nang maging walang kapantay na top advanced supreme gods, na makipagsanib puwersa sa mga supreme powerhouse. Hindi lamang nila makukuha ang proteksyon ng isang supreme powerhouse sa paggawa nito, kundi marami rin silang makukuhang kapalit tulad ng divine energy ng supreme powerhouse. Kung tungkol sa mga bagong supreme powerhouse, kadalasan ay kumukuha sila ng mga nasasakupan pagkatapos ng kanilang tagumpay. Gayunpaman, may limitasyon sa bilang ng mga nasasakupan na kanilang tatanggapin. Hindi na kailangang sabihin, ang limitasyon ay hindi nalalapat sa walang kapantay na mga top advanced supreme gods. Leader ng angkan Wang, kung sa tingin mo ay nagbibiro ako, maaari mong tanungin ang taong nakatayo sa likuran ko. Isa siyang sikat at makapangyarihang cultivator na walang sekta sa Divine Sand Realm. Sigurado akong narinig mo na siya dati, sabi ni Ruben habang lumingon siya upang tingnan ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa likuran niya. Ang kanyang tono ay naging mas magalang habang patuloy niyang sinasabi, Tio Tate, pakitiyak naman po ang aking mga sinabi. Iminulat ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga mata at tumingi kay Carlan ng may matalim na tingin bago niya ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabi ng may lakas, binabati ni Tate ang leader ng angkan na si Wang. Nanlaki ang mga mata ni Carlan nang marinig ang pangalang Tate. Si Tate ay isang sikat na cultivator na walang sekta sa Divine Sand Realm at malapit nang maging isang walang kapantay na top advanced supreme god. Hindi nga sigurado si Carlan kung kaya niyang labanan si Tate hanggang sa tabla, lalo na't hindi niya matatalo si Tate, maliban na lang kung ginamit niya ang mga trump card sa angka ng Wang na naipasa sa loob ng maraming henerasyon. Sa wakas, magalang na sinabi ni Carlan, ikaw pala ang hari ng Green Flame Saber. Pasensya na sa hindi ko pagkilala sa iyo kanina. Sa angkan ng Wang, tanging ang dalawang pinakamataas na nakatatanda ng angkan ang may kakayahang talunin si Tate. Pagkalipas ng kalahating buwan, nang sumali si Fulton, ang halimaw na mahika, sa angkan ng Wang, magkakaroon ng isa pang miyembro na may kakayahang talunin si Tate. Bahagyang ngumiti si Tate, ang hari ng Green Flame Saber.
Gayunpaman, malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, pinuno ng angkan Wang, nagsasabi ng totoo si Young Master Mold. Umaasa ako na ang angkan ng Wang ay magpapakita ng nararapat na paggalang sa aking Panginoon at ipakasal si Miss Lucille kay Young Master Mold. Ang kasal ay magpapatuloy at magaganap sa loob ng 10 araw. Si Tate ay bantog sa kanyang malalim na pag-unawa sa Saber daw. Bukod pa riyan, bilang isang eksperto sa batas ng apoy, pagkatapos ng isang di inaasahang engkwentro, ang mga pulang apoy na kanyang ipinakita ay naging berde, na lubos na nagpapalakas sa lakas nito. Dahil sa mga kadahilanang ito, siya ay tinawag na Green Flame. 4,421. Ang angkan ng mold ng lungsod na Green Below. Tumingin si Ruben kay Carla na may nakasisiglang ekspresyon habang nagsasalita si Tate, tahimik na nagyayabang. Bahagyang kumunat ang noo ni Carlan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sinabing may bahagyang ngiti, hindi ko inaasahan na ang Green Flame Saber King ay magsisilbi sa ilalim ng isang bagong Supreme Powerhouse. Naiinggit talaga ako. Taos-puso ang mga salita ni Carlan. Sa katunayan, dahil sa lakas ni Tate, mahihirapan siyang maglingkod sa ilalim ng isang bagong Supreme Powerhouse maliban na lang kung lalapit siya sa Supreme Powerhouse sa sandaling makalusot ang Supreme Powerhouse. Sa mga nasasakupan ng Supreme Powerhouse, ang mga may lakas na halos maihahambing sa walang kapantay na mga top advanced Supreme Gods at sa ibaba ay nasa pinakamababa ang ranggo. Pinuno ng angkan, huwag po kayong lumihis sa usapan, sabi ni Tate habang nakataas ang kilay. Hindi niya maitago ang pagmamalaki sa kanyang mukha habang patuloy na sinasabi, walang alinlangang makikinabang ang angkan ng Wang sa kasal ni Young Master Meng at Miss Lucille. Bagamat hindi ko alam ang pagkakakilanlan ng lalaking ikakasal na inyong napili, batay sa mga chismis, hindi siya taga Divine Sand Realm at ang kanyang katayuan ay mas mababa kaysa kay Young Master Mold. Nanatili si Carlan sa kanyang kahinahunan matapos makinig kay Tate. Sinabi niya, Haring Green Flame Saber, na pagkasunduan na natin na ipakasal si Lucille kay Young Master Fulton. Ang kanilang kasal ay matutuloy ayon sa plano. Wala na tayong magagawa para baguhin iyon. Umaasa ako na ipapaliwanag mo ang bagay na ito sa iyong Panginoon, na sigurado akong isang makatwirang tao. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ruben nang marinig ang matigas na mga salita ni Carlan. Kasabay nito, malamig na sinabi ni Tate, Carlan, ito ba ang iyong paninindigan o ang paninindigan ng angkan ng Wang? Sumasangayon din ba sa iyo ang dalawang kataas-taasang nakatatanda ng iyong angkan? Huwag mong kalimutan na ako ay ipinadala rito ng aking Panginoon upang magmungkahi ng kasal sa pagitan ni Young Master Meng at Miss Lucille. Nagbabanta ang boses ni Tate nang malapit na siyang matapos magsalita. Bahagyang ngumiti si Carlan at sinabing, ipinaalam ko lang sa dalawang kataas-taasang elder ang tungkol sa bagay na ito. Pareho ang paninindigan ng mga kataas-taasang elder sa akin kaya ang mga salita ko ay kumakatawan din sa paninindigan ng angkan ng Wang. Ang dalawang kataas-taasang elder ng angkan ng Wang na malapit nang maging walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos ang pinakamalakas sa angkan, sinundan ni Carlan, ang pinuno ng angkan ng Wang. Kaya naman, kung sakaling magkasundo ang tatlo, natural na walang anumang pagtutol ang iba pang miyembro. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Tate at Ruben. Mariin itong ikinuyom ang mga kamay habang nakatitig kay Carlan, na para bang isang galit na halimaw na malapit ng umatake. Nagtanong si Tate sa malalim na boses, ibig bang sabihin nito ay tinatanggihan ng angkan ng Wang ang mabuting kalooban ng aking Panginoon? Umiling si Carlan at sinabing, Haring Green Flame Saber, hindi totoo iyan. May kaayusan sa lahat ng bagay. Kung ang angkan ng Mold ay dumating kasabay ni Young Master Fulton, hindi mag-aatubiling ipakasal ang angkan ng Wang kay Young Master Mold. Nakalulungkot na huli na ang angkan ng Mold. Napagdesisyonan na ng angkan ng Wang ang lalaking ikakasal at ang petsa ng kasal. Itutuloy ang kasal ayon sa plano maliban na lang kung tumigil siya sandali bago walang pakialam na sinabi, maliban na lang kung biglang magbago ang isip ni Young Master Fulton at umatras sa kasal. Kung mangyari iyon, natural na bibigyan ng prioridad si Young Master Meng na pakasalan si Lucille. Sa kasamaang palad, sa palagay ko ay imposible. Sa pagkakaalam ko, gustong-gusto ni Young Master Fulton si Lucille. Imposibleng iwan niya ito. Binubuo ni Carlan ang mga salitang ito. Isinisisi niya si Fulton, gamit si Fulton, para tanggihan ang angkan ng Mold.
Hindi natatakot ang angka ng Wang sa angka ng mold, ngunit mas makabubuti pa rin na iwasang masaktan ang angka ng mold maliban na lang kung talagang kinakailangan. Gayunpaman, walang dod ang nakakasakit ang mga salita ni Kurlan. Natagpuan ni Kurlan si Fulton, ang halimaw na mahiwagang nilalang na wala pang 10,000 taong gulang ngunit nagtataglay ng lakas na halos maihahambing sa isang walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos, na misteryoso. Ang isang taong tulad ni Fulton ay tiyak na kabilang sa pinakamahusay kahit sa buong Outer Boundary at Myriad Worlds. Dahil dito, sinubukan ni Kurlan na patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Inilipat niya ang sisi kay Fulton upang protektahan ang angka ng Wang, ngunit ginawa rin niya ito upang subukan si Fulton. Hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang gagawin ni Fulton kapag pinipilit ng isang napakalakas na kapangyarihan. Bago pa niya masabi ang mga salitang iyon, alam na alam niyang ipipilit ni Ruben na makipagkita kay Fulton pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Gaya ng inaasahan, ipinahayag ni Ruben ang kanyang hangarin na makilala si Fulton. Gusto lang subukan ni Kurlan si Fulton. Wala siyang balak na masaktan si Fulton. Kaya naman, sinabi niya, Young Master Mold, kakausapin ko muna si Young Master Lee. Hindi angkop para sa akin na dalhin ka sa kanya ng walang paalam. Hahanapin ko siya ngayon at tatanungin kung handa siyang makipagkita sa iyo. Ayos lang ba? Ngumisi si Ruben. May bahid ng kalupitan na makikita sa mga mata nito habang nagbabanta, sabihin mo kay Fulton na kung tatanggi siyang makipagkita sa akin, natatakot ako na hindi niya mabubuhay si Miss Wang kahit na matagumpay silang ikasal. Bahagyang kumunat ang noo ni Kurlan. Magsasalita na sana siya nang bigla siyang pinutol ni Ruben. Pinuno ng angkan Wang, alam kong may magandang relasyon ang angkan ng Wang sa ilang mga Supreme Powerhouse. Naparito ako para pakasalan si Lucille, at ang target ko ay si Fulton, hindi ang angkan ng Wang. Kaya naman, sa palagay ko ay hindi pa protektahan ng mga Supreme Powerhouse na iyon si Fulton. Bukod pa rito, si Lucille ay hindi direktang inapo ng angkan ng mold. Ang kanyang lahi ay hindi dalisay. Nabigyan lamang siya ng katayuan dahil sa kung gaano kahusay ang kanyang kapatid, sabi ni Ruben. Nanatiling kalmado si Kurlan at tanging sinabi, Young Master Mold, ibabahagi ko ang iyong mga salita kay Young Master Lee. Kasunod nito, inutusan ni Kurlan ang kanyang alipin na ihatid sina Ruben at Tate sa kanilang patio upang magpahinga bago siya umalis ng bulwagan upang hanapin si Alvin, na nagpapanggap na si Fulton. Sa oras na ito, naghihintay si Alvin sa kanyang patio. Nabalitaan niya na gusto siyang makausap ni Kurlan. Mainit na binati ni Kurlan si Alvin pagdating nito. Pagkatapos, bumantong hininga siya ng malalim at nagtanong ng may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, Young Master Mold, narinig mo na ba ang tungkol sa angkan ng mold ng Green Billow City dati? Tumango si Alvin. Isang miyembro ng angkan ng mold sa Green Billow City ang naging isang Supreme Powerhouse kamakailan. Pagkatapos noon, ang angkan ng mold ay umangat mula sa isang second-rank clan patungo sa isang first-rank clan, at naging pang-anim na pangunahing clan sa Green Billow City. Ito ay isang mainit na paksa sa Blue Dawn City. Hindi ko sana malalaman ang tungkol dito kung hindi ako naglibot sa mga kalye ng Blue Dawn City. 4,422. Ang paninindigan ng Wang Clan. Tumango si Kurlan. Tama. Ang angkan ng mold ay napromote sa isang first-rank clan sa Green Billow City dahil ang Supreme Elder nito, si Trenton, ay naging isang Supreme Powerhouse. Narinig na ni Alvin ang pangalan ni Trenton noong ginalugad niya ang mga kalye ng Blue Dawn City. Kaya naman, hindi siya nalito nang banggitin ni Kurlan si Trenton. Nang makita niya ang nag-aalangan na ekspresyon sa mukha ni Kurlan, bahagya siyang ngumiti at sinabing, pinuno ng angkan Wang, sigurado akong hindi ka pumunta rito para lang pag-usapan ang angkan ng mold sa Green Billow City, di ba? Anong problema? Mukhang naguguluhan ka, pinuno ng angkan Wang. Inakala ni Alvin na narinig na ng angkan ng mold ng Green Billow City ang tungkol sa kanyang mga kakayahan at sinusubukan siyang i-recruit. Kung hindi, hindi niya talaga maintindihan kung bakit magmumukhang balisa si Kurlan. Dahil dito, nagulat si Alvin nang sabihin sa kanya ni Kurlan na gusto siyang makilala ni Ruben. Tinaasan niya ang kanyang kilay at nagtanong, gusto akong makilala ng direktang inapo ni Tenten.
Pinuno ng angkan na si Wang, bakit niya ako gustong makilala? Noon lang nalaman ni Alvin na ang direktang inapo ni Trenton ay pumunta kay Lucille. Hindi ito dahil gusto siyang i-recruit ng angkan ng mold. Malamig na nagningning ang mga mata ni Alvin habang nagtatanong, leader ng angkan na si Wang, sinabi mo bang tinanggihan siya ng angkan ng Wang dati nang hingin niya ang kamay ni Miss Lucille para pakasalan? Kaya tama ba akong isipin na bumalik na siya ngayon na ang angkan ng mold ay mayroon ng pinakamataas na kapangyarihan, umaasang mapaghihiwalay ako at si Miss Lucille? Tama, tumango si Kurlan at sumagot, Young Master Fulton, makakaasa ka. Tinanggihan ko na si Ruben kanina nang ipahayag niya ang kanyang pagnanais na palitan ka at pakasalan si Lucille. Gayunpaman, iginiit niya na makipagkita sa iyo. Sa palagay ko ay ayaw lang niya at gusto niyang malaman ang iyong lakas at pinagmulan. Wala akong interes na makilala siya, walang pakialam na sabi ni Alvin, sino ba siya sa tingin niya? Bakit ako, Fulton, ang pumayag sa kahilingan niya? Isang direktang inapo lamang ng isang bagong Supreme Powerhouse ang nag-iisip na kaya niyang sirain ang kasal ko kay Miss Lucille. Isang biro. Pinuno ng angkan na si Wang, dahil malinaw na ang paninindigan ng angkan ng Wang, hindi na kailangan pang makilala ko siya. Nagulat si Kurlan sa kung gaano ka-dominant si Alvin. Nihalata niya ang paghamak sa boses ni Alvin nang sabihin ni Alvin ang bagong Supreme Powerhouse. Naisip niya na si Alvin ay nagkukunwaring matapang o kaya naman ay talagang nagmula si Alvin sa isang makapangyarihang pinagmulan at minamaliit ang isang bagong Supreme Powerhouse tulad ni Trenton. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kurlan habang iniisip niya sa sarili, batay sa kanyang mga nagawa sa murang edad, tiyak na sinusuportahan siya ng isang makapangyarihang kataas-taasang kapangyarihan sa labas ng Divine Sand Realm. Kasabay nito, nagpapasalamat si Kurlan na desidido niyang tinanggihan si Ruben kanina. Kung hindi, masasaktan niya sana si Alvin. Kung ikukumpara sa mga Supreme Powerhouse na may malapit na kaugnayan sa Wang Clan, si Trenton ay maituturing lamang na karaniwan. Hindi naging problema para sa iilang Supreme Powerhouse ang pakikitungo kay Trenton. Gayunpaman, sa palagay ni Kurlan, ang pinakamataas na makapangyarihang sumusuporta kay Alvin ay hindi isang taong kayang sakta ng angkan ng Wang. Sa kanyang palagay, ang pinakamataas na makapangyarihang sumusuporta kay Alvin ay maaaring mas malakas kaysa sa iilang pinakamataas na makapangyarihang sumusuporta na mga kaalyado ng angkan ng Wang kung pagsasama-samahin. Tulad ng inaasahan, lahat ng mga kahangahangang nilalang na sumusuway sa langit ay may malalakas na pinagmulan, naisip ni Kurlan sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Kurlan, na tila mas magalang kaysa dati, Young Master Fulton, makakaasa po kayo. Ipapaalam ko sa kanya ang inyong mga sinabi. Dati, kumbinsido na si Kurlan sa talento at kakayahan sa pag-unawa ni Alvin na kahanga-hanga. Ngayon, natatakot siya sa posibilidad na may isang makapangyarihang kataas-taasang kapangyarihan na magpoprotekta kay Alvin. Maaaring walang magagawa si Alvin sa angkan ng Wang, ngunit iba kung ito ay isang makapangyarihang kataas-taasang kapangyarihan. Kaya naman, natural lamang na magalang siya kay Alvin. Bilang pinuno ng angkan ng Wang, kailangan niyang tiyakin na walang sakuna na mangyayari sa angkan. Kung hindi, hindi niya mahaharap ang kanyang mga ninuno sa langit. Naibalik ang kapayapaan at katahimikan sa looban ni Alvin pagkatapos umalis ni Kurlan, ngunit wala na sila sa looban ni Ruben matapos niyang malaman na tumangging makipagkita si Alvin sa kanya. Pinuno ng angkan na si Wang, wala akong pakialam kung tumanggi siyang makipagkita sa akin. Kailangan ko siyang makilala. Paano niya ako nagawang baliwalain? May basbas ako ng pinakamataas na kapangyarihan ng aking angkan na pakasalan si Lucille. Umungol si Ruben, na parang isang mabangis na halimaw. Sumanghel si Kurlan ng isang beses at malamig na sinabi, Young Master Mold, huwag mong kalimutan na kabilang ka sa angkan ng Wang. Opisyal nang magiging miyembro ng ating angkan ng Wang si Young Master Lee sa loob ng mga 10 araw. Isa na siya sa atin ngayon. Kung gusto mo talaga siyang makilala, natatakot akong kailangan mong maghintay hanggang matapos ang kasal. Nina si Kurlan kay Ruben. Tutal, muntik na niyang masaktan si Alvin dahil kay Ruben. Sa kanyang palagay, magiging malaking sakuna kung masasaktan niya si Alvin.
Hindi sineryoso ni Ruben ang mga salita ni Kerlan. Sa halip, nagpasya siyang makipagkita sa dalawang kataas-taasang matatanda ng angkan ng Wang. Sa kanyang palagay, ang dalawang kataas-taasang matatanda ng angkan ng Wang ay may mas mataas na kayuan kaysa kay Kerlan at maaaring mapawalang bisa ang desisyon ni Kerlan. Pinuno ng angkan Wang, nais naming humiling ng isang pagpupulong kasama ang dalawang kataas-taasang elder ng inyong angkan. Natatakot ako na hindi ka sapat na mag-isa para kumatawan sa angkan ng Wang, tinitigan ni Tate, ang hari ng Green Flame Saber, si Kerlan at nagbabantang sinabi, gusto lamang makipagkita niyang mastermind kay Fulton, na pinili ng angkan ng Wang bilang ikakasal. Hindi ito isang labis-labis na kahilingan. Bukod dito, siyang mastermind ay ipinadala rito ng aking Panginoon. Hindi problema para sa inyong dalawa na makilala ang mga kataas-taasang elder ng aming angkan. Samahan ninyo ako sa pangunahing bulwagan, malamig na sabi ni Kerlan. Sa puntong ito, naubos na niya ang lahat ng kanyang pasensya. Hindi lamang hinamon ng dalawa ang kanyang autoridad sa angkan ng Wang mula pa sa simula, kundi palagi rin silang walang galang sa kanya. Ano man ang mangyari, siya ang pinuno ng angkan ng Wang at dapat tretuhin ng may respeto. Habang dinadala ni Kerlan sina Ruben at Tate papunta sa pangunahing bulwagan, ang balita tungkol sa dalawa na lumilikha ng kaguluhan ay nagsimulang kumalat sa lupain ng angkan ng Wang. Iniisip ba ng angkan ng Mold na wala na silang talo ngayon dahil lang sa mayroon silang pinakamataas na kapangyarihan? Ha! Kamakailan lang na-promote ang angkan ng Mold sa isang first-rank clan, at si Trenton ang kanilang unang supreme powerhouse. Para silang isang baguhan. Paano sila maihahambing sa ating angkan ng Wang? Ang supreme powerhouse ng ating angkan ay nag-iwan ng marka sa kanya, at dahil sa kanyang pamana, kami pa rin ay. Tumahimik ka. Hinaan mo ang boses mo. Kahit ano paman, isa pa rin siyang napakalakas na nilalang. Hindi ka pa protektahan ng angkan natin kung hihingin niya ang buhay mo dahil sa kawalang galang. Hindi nagtagal at kumalat ang bagay na ito kay Lucille. Agad siyang kumunat ang noo. Matagal na niyang inaabangan ang kasal nila ni Alvin na haantong sa kanyang kalayaan. Natural lamang na nadismaya siya nang marinig niyang dumating si Ruben para gumawa ng kaguluhan. Kakayanin kaya ni Brother Darfield ang pressure mula sa angkan ng Mold? Ito ang unang naisip ni Lucille. Hindi nakakagulat na nag-alala siya. Mabuti na lang at pagkatapos marinig ang higit pa tungkol sa nangyari, sa wakas ay nakaramdam siya ng kapanatagan. Mabuti na lang at matatag na sumusuporta ang angkan kay Brother Duan. Nagkataon lang na dumating sina Cindy at ang matandang babae sa labas ng patio ni Lucille ng mga oras na ito. Ate Lucille, kasama ka ba? Sigaw ni Cindy. Mabilis na lumabas si Lucille upang salubungin at salubungin ang dalawa. Hindi nag-aksaya ng oras si Cindy. Kumunat ang noo niya at sinabing walang paligoy-ligoy, Sister Lucille, narinig ko na gusto ng angkan ng Mold na si Ruben ang pumalit sa lalaking dapat mong pakasalan. Sinabi ng makapangyarihang kasama ni Ruben dito na ito ang kahilingan ng makapangyarihang angkan ng Mold. Bahagyang takot ang makikita sa mga mata ni Cindy nang banggitin niya ang pinakamakapangyarihang angkan ng Mold. Dati, hindi naman banta ang Mold clan, pero nagbago na ang lahat ngayong mayroon ng pinakamakapangyarihang angkan ng Mold. Tumango si Lucille. Nabalitaan ko na rin iyan. Gayunpaman, malinaw na ang paninindigan ng angkan ng Wang. Matatag na naninindigan ang angkan sa panig ni kapatid na Fulton at tinanggihan ang hindi makatwirang kahilingan ng angkan ng Mold. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Lucille nang magsalita ito. Narinig ko rin ito, tango ni Cindy. Pagkatapos, nagtanong siya, Sister Lucille, sino ba talaga si Fulton? Bakit handang sakta ng angkan ng Wang ang angkan ng Mold na may pinakamataas na kapangyarihan para sa kanya? 4,423. Sandaling natigilan si Lucille sa tanong ni Cindy. Pagkatapos, nahihiyang ngumiti siya habang sinasabing, kapatid na Fulton, sa totoo lang, Sister Cindy, wala akong masyadong alam tungkol sa pinagmulan ni kapatid na Fulton. Wala ka bang masyadong alam tungkol sa background niya? Nanlaki ang mga mata ni Cindy sa hindi makapaniwalang bulalas niya, ikaw. Wala kang alam tungkol sa kanya, pero pakakasalan mo siya. Bahagyang nalito si Cindy.
Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi niya talaga kilala ang kanyang matalik na kaibigan. Kung tutuusin, sa kanyang isipan, ang kanyang matalik na kaibigan, si Lucille, ay hindi naman ganoon kapabigla-bigla at pabaya na tao. Ngumiti si Lucille at sinabing, ang alam ko lang ay hindi siya taga Divine Sand Realm. Tungkol naman sa iba pang mga bagay, hindi ko pa natatanong sa ngayon. Bukod dito, sa palagay ko ay hindi naman mahalagang itanong ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Tutal, siya ang gusto ko, hindi ang kanyang pinagmulan. Ang ngiti sa mukha ni Lucille ay nagmukha sa kanya na isang babaeng umiibig. Mas lalong naging mausisa si Cindy tungkol sa kapatid na Fulton na binanggit ni Lucille. Nang makita ang reaksyon ni Lucille kay Fulton, isang lilang figure ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, at naisip niya, paulit-ulit na sinasabi ni Sister Lucille na walang kapantay si Fulton, pero kung ikukumpara kay Alvin, malamang mas mahina siya, di ba? Makikita ko rin si Fulton sa lalong madaling panahon. Gusto kong makita kung anong klaseng lalaki ang makakapagpahumaling kay Sister Lucille. Pagkaalis ni Cindy, nagmadaling pumunta si Lucille sa patio ni Alvin. Nang makita niya si Alvin, ipinahayag niya ang kanyang mga pag-aalala. Kapatid na Darfield, nag-aalala ako na si Ruben mula sa angkan ng mold sa Green Billow City ay patuloy na sadyang magpapahirap sa atin. Tutal, mayroon na siyang suporta mula sa isang kataas-taasang makapangyarihang grupo ngayon. Kung tutulungan siya ng kataas-taasang makapangyarihang grupo, natatakot akong malalagay ka sa panganib, kapatid na Darfield. Siguro, dapat na nating itigil ang ating plano. Bagamat gusto ni Lucille na makatakas sa mga tanikala ng angkan ng Wang, ayaw niyang may mangyaring masama sa mabait na binata sa harap niya. Gumawa na ito ng malaking pagsisikap para matupad ang huling hiling ng kanyang kapatid kaya ayaw niyang mas lalo pa itong masangkot sa gulo dahil sa kanya. Hindi na kailangan, sabi ni Alvin habang umiiling, itutuloy natin ang plano natin. Hindi natin sigurado kung ang Supreme Powerhouse ay hahawak sa kanyang kamay. Kahit na kumilos talaga ang Supreme Powerhouse, tandaan na ang Wang Clan ay hindi rin basta-basta na lang susuko. Noong una, walang garantiya na ang mga Supreme Powerhouse na iyon, na kaibigan ng ninuno ng Wang Clan, ay dadalo sa kasal ng Wang Clan. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, sigurado si Alvin na sisiguraduhin ng Wang Clan na kahit isang Supreme Powerhouse ay dadalo para lamang maging ligtas. Kung tutuusin, ang halaga ni Fulton, ang prodigy na sumusuway sa langit sa Wang Clan ay mas mataas kaysa sa banta na dulot ng Mold Clan ng Green Billow City. Ipinaliwanag ni Alvin ang kanyang mga iniisip kay Lucille, na nagpakalma kay Lucille. Naisip ni Lucille na ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang kapatid ng kanyang huling kahilingan ay tunay na mas maaasahan kaysa sa kanyang inaakala. Samantala, isa lamang sa dalawang kataas-taasang matatanda ng angkan ng Wang ang dumating upang makipagkita kay Ruben. Hindi inaasahan ni Ruben na ang kataas-taasang nakatatanda ng angkan ng Wang ay magiging katulad ni Kurlan. Hindi lamang hindi sinuportahan ng kataas-taasang nakatatanda ang kasal nito kay Lucille, kundi hindi rin siya pinayagan ng kataas-taasang nakatatanda na makilala ang binata na nagngangalang Fulton. Bagamat iisa lamang ang kataas-taasang elder na dumalo, malinaw na ang kanyang mga salita ay kumakatawan din sa mga salita ng isa pang kataas-taasang elder. Sa huli, personal na pinalabas ni Kurlan si Ruben mula sa angkan ng Wang. Bago siya umalis, sinabi pa ni Kurlan sa kanya na malugod siyang tinatanggap na dumalo sa kasal ni Lucille at ng binata. Sa kanyang paningin, isa itong kahihiyan. Pagkatapos umalis ang kanang Wang, si Ruben, sa galit at kahihiyan, ay nakahanap ng isang tuluyan sa Blue Dawn City na matutuluyan. Hindi ko inaasahan na ang matandang si Romulus ay tatanggihan ako at ang matandang ninuno tulad ni Kurlan. Hindi, wala akong magagawa. Hindi ko hahayaang ipahiya nila ako ng ganito. Habang iniisip ito ni Ruben, lalo siyang nagagalit. Maya-maya, tiningnan niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi niya at sinabing, Tio Tate, maaari mo bang kontaken ang matandang ninuno at hilingin sa kanya na bisitahin at pilitin ang angkan ng Wang? Hindi na kailangang sabihin pa, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Tate, ang hari ng Green Flame Saber, na sumama kay Ruben dito.
Nang marinig ang mga salita ni Ruben, bahagyang kumunat ang kanyang noo at sinabing, iniulat ko na ang bagay na ito sa aking Panginoon. Galit na galit din siya na ayaw sumuko ng angkan ng Wang. Gayunpaman, hindi ko alam kung pupunta siya. Maya-maya, dagdag ni Tate, sinabi ng Panginoon na hindi susuportahan ng angkan ng Wang ang isang binata na may hindi kilalang pinagmulan ng walang dahilan. Malamang na ang binata ay may makapangyarihang pinagmulan o may espesyal sa kanya. Bukod dito, kahit na wala ng pinakamataas na kapangyarihan ang angkan ng Wang, ang angkan ay may proteksyon ng ilang pinakamataas na kapangyarihan na kaibigan ng ninuno ng angkan. Maaaring hindi sila tumabi at walang gawin kung may mangyari sa angkan ng Wang. Mas lalong nagalit si Ruben sa mga sinabi ni Tate. Kasabay nito, bigla niyang naramdaman na hindi naman pala maganda ang magkaroon ng isang supreme powerhouse bilang kanyang taga-suporta. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang inaalala ang kahihiyang dinanas niya sa Wang clan. Bumulong siya sa sarili, natatakot ang matandang ninuno sa Wang clan. Pero hindi ako natatakot kay Photon. Ito ang Divine Sand Realm. Kahit na siya ay may talento o may makapangyarihang pinagmulan, kailangan pa rin niyang masunarang magpasakop sa ating Mold Clan sa Green Billow City. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya pagkatapos ng 10 araw. Tingnan natin kung kaya niyang tiisin ang puot at banta ng Mold Clan. Ang mukha ni Ruben ay napalitan ng isang hindi magandang ekspresyon at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggang pumatay, na para bang gusto niyang lumunin ang isang tao, habang patuloy siyang bumubulong sa sarili, siya ay asawa lamang ng isang hamak na babaeng inapo ng sangay ng Wang clan. Kung may mangyari sa kanya, talagang tatalikod ba ang Wang clan laban sa akin at sa Mold clan sa Green Billow City? Tutal, kapag namatay ang isang tao, mawawala rin ang kanyang halaga. Kasunod nito, lumingon si Ruben kay Tate at seryosong sinabi, Tio Tate, sa araw ng kasal, babantaan ko ang lalaking iyon sa pamamagitan ng voice transmission at sasabihin ko sa kanya na umatras sa kasal. Kung susundin niya ang sinabi ko, palalayain ko siya. Kung hindi, pakipatay siya para sa akin, Tio Tate. Si Ruben ay labis na nagseselo sa binatang nagngangalang Photon sa sandaling ito. Nang marinig ang mga salita ni Ruben, kumunot ang noo ni Tate. Sinabi niya, hindi lamang nakuha ng taong iyon ang pagsang-ayon ng angkan ng Wang na pakasalan si Lucille, ngunit higit sa lahat, kahit nasa ilalim ng pressure mula sa Panginoon, matatag pa rin silang nanindigan sa kanyang panig. Natatakot ako na hindi siya simple o mahina. Hanggat hindi ko nalalaman ang higit pa tungkol sa kanya, hindi ko inirerekomenda na gumawa ng aksyon laban sa kanya. Matagal nang nabuhay si Tate at mas may karanasan pa nga. Kumunot ang noo ni Ruben. Pagkatapos, biglang nawala ang kanyang kunot noo, napalitan ng isang malaking ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, base sa alam ko, mahusay ka sa pagpatay. Sa palagay ko ay kaya mong patayin ang isang tao nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, tama ba? Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Tate nang marinig ang mga salitang ito. Sinabi niya, habang ipinapahayag ang kanyang mga pag-aalala, kahit na noon, mapanganib pa rin ito. Kung ang kanyang pinagmulan ay mas makapangyarihan kaysa sa angkan ng Mold, magiging kapahamak ito para sa angkan ng Mold. Kung ang isang makapangyarihang kataas-taasang kapangyarihan ay gustong maghayganti sa kanyang direktang inapo, hindi niya kailangan ng ebidensya para kumilos. Ayaw sumuko ni Ruben. Sabi niya, Tio Tate, kung tutulungan mo ako rito, ibibigay ko sa iyo ang kayamanang ito na sigurado akong magugustuhan mo. Pagkataas pa lang ni Ruben ng kanyang kamay, may biglang lumitaw bago niya ito mabilis na ibinalik sa kanyang self-destructive spatial ring. Malinaw na hindi siya natatakot na sa pilitang kukunin ni Tate ang kayamanan dahil nakatago ito sa kanyang spatial ring. Ito ay, ikaw. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Nanlaki ang mga mata ni Tate sa hindi makapaniwala, at bumilis ang kanyang paghinga, dahilan para bumigat ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Ruben ng may gulat. 4,424. Ang panunumpa ng dugo sa vault ng langit. Hindi inaasahan ni Tate na maglalabas si Ruben ng isang Supreme Powerhouse Divinity. Higit sa lahat, ito ay isang Fire-type Supreme Powerhouse Divinity.
Ang pinakamalakas niyang batas ay ang batas ng apoy, at naabot na nito ang perpektong anyo. Dahil nag-mutate na ang kanyang apoy, mas malaki ang tsansa niyang maunawaan ito hanggang sa pinakamataas na antas. Para sa kanya, ang Fire-type Supreme Powerhouse Divinity ay isang walang kapantay na kayamanan. Sa ngayon, walang kayamanan ang makakapantay sa Fire-type Supreme Powerhouse Divinity. Kung tutuusin, kung taglay niya ang Fire-type Supreme Powerhouse Divinity, ang tsansa niyang maunawaan ang batas ng apoy hanggang sa pinakamataas na antas ay tataas ng malaki sa mahigit 70%. Patuloy na huminga ng malalim si Tate. Medyo natagalan bago siya kumalma bago tumingin kay Ruben at sinabi sa malalim na boses, "Hindi ko nakita kung ano iyon kanina. Maaari mo bang ipakita ulit sa akin?" Bahagyang kasakiman ang makikita sa mga mata ni Tate sa sandaling ito. Para sa kanya, alang-alang sa apoy na Supreme Powerhouse Divinity, kahit na kailangan niyang patayin si Ruben at tumakas mula sa Divine Sand Realm patungo sa dulo ng mundo matapos niyang saktan ng Supreme Powerhouse mula sa Mold Clan sa Green Billow City, sulit ito. Hanggat nauunawaan niya ang batas ng apoy hanggang sa pinakamataas na antas, maaga o huli, ay magiging isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Sa oras na iyon, tiyak na posible para sa kanya na makahanap ng isang Supreme Powerhouse na mas malakas kaysa sa Supreme Powerhouse ng Mold Clan upang protektahan siya. Kahit na makasalubong niya si Trenton, hindi siya maglalakas loob na atakihin ni Trenton. Sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds, ang mga walang kapantay na top advanced Supreme Gods ay mas bihira kaysa sa mga Supreme Powerhouse at lubos na hinahanap ng mga Supreme Powerhouse. Hindi naman ganap na tanga si Ruben. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Tio Tate, ang pinakamalakas mong batas ay ang batas ng apoy kaya mas sensitibo ka rito. Gayunpaman, dahil sinabi mong hindi mo ito nakita, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay isang uri apoy na Supreme Powerhouse Divinity. Tungkol naman sa pinagmulan nito, sigurado akong mahuhulaan mo ito. Ibinigay ito sa akin ng aking ninuno. Ang pangunahing dahilan kung bakit naging isang Supreme Powerhouse ang aking ninuno ay dahil sa uri apoy na Supreme Powerhouse Divinity na nakuha niya 10,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon na isa na siyang Supreme Powerhouse, ang uri apoy na Supreme Powerhouse Divinity ay hindi nakapakipakinabang sa kanya. Kaya, ibinigay niya ito sa akin. Tutal, ako ang pinakanamumukod tangi sa lahat ng kanyang direktang inapo, at naiintindihan ko rin ang batas ng apoy. Naunawaan din ni Trenton, ang bagong kataas-taasang makapangyarihang nilalang ng angkan ng Mold, at ni Ruben ang batas ng apoy. Tinaasan ni Tate ang kilay at sinabing, "Sigurado akong hindi ibinigay sa iyo ng Panginoon ang Supreme Powerhouse Divinity para lang ibigay mo sa ibang tao. Mula ngayon, huwag ka nang magbiro tungkol sa bagay na ito. Kapag nalaman ng Panginoon na gusto mo itong ibigay, magagalit siya." Hindi pangkaraniwang kalmado at malinaw ang isip ni Tate sa sandaling ito. Dahil ang Supreme Powerhouse Divinity ay ibinigay ni Trenton, paano ito basta-basta na ibibigay ni Ruben? Akala niya ay hindi seryoso si Ruben. Tutal, alam naman ni Ruben kung gaano kahalaga ang Supreme Powerhouse Divinity. Nakangiting sabi ni Ruben, "Tio Tate, tama ka. Nagkamali ako nang sabi kanina na ibibigay ko sa iyo ang Supreme Powerhouse Divinity. Ang ibig kong sabihin ay kung tutulungan mo akong patayin ang batang iyon na ikakasal kay Lucille, ipapahiram ko sa iyo ang Supreme Powerhouse Divinity. Sa oras na iyon, tiyak na mas mapapalapit ka nito sa pagiging isang walang kapantay na top advanced Supreme God o kahit isang Supreme Powerhouse. Kapag nakamit mo na ang iyong layunin, ibabalik mo ito sa akin." Seryoso ang ekspresyon ni Ruben habang patuloy na sinasabi, "Hindi na kailangang sabihin, kung papayag ka, kailangan mong gawin ang panunumpa sa dugo ng Heaven Vault, Tio Tate. Kailangan mong manampa na ibabalik mo sa akin ang Supreme Powerhouse Divinity pagkatapos mong maging isang walang kapantay na top advanced Supreme God o isang Supreme Powerhouse. Kung hindi, kahit patayin mo pa ang Fulton na iyon, hindi ko ipapahiram sa iyo ang Supreme Powerhouse Divinity." Ang sumpa ng dugo ng Heaven Vault ay isang uri ng panunumpa na ginagawa ng mga tao sa Outer Boundary. Pagkatapos manampa ng sumpa ng dugo ng Heaven Vault, ang isang tao ay sasailalim sa mga tuntunin ng langit at lupa.
Kung lalabagan ng isang tao ang kanyang sumpa, kahit na makatakas siya mula sa outer boundary patungo sa myriad worlds, hindi pa rin siya makakatakas sa kamatayan. Sa myriad worlds, mahirap para sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga supreme powerhouse na gumawa ng Blood Oath ng Heaven Vault. Dahil dito, ang Blood Oath ng Heaven Vault ay bihirang mabanggit sa myriad worlds. Bukod dito, ang mga Supreme Powerhouse ang siyang nagpapanatili ng kaayusan sa Myriad World at nagsasagawa ng parusa ng paglabag sa Blood Oath. Hindi tulad ng mga Blood Oath sa Myriad Worlds, ang Blood Oath ng Heaven Vault ay pinamamahalaan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Samantala, bahagyang napakunot ang noo ni Tate nang marinig niya ang mga sinabi ni Ruben. Nang sa wakas ay hamupa ang kanyang kunot noo, sinabi niya, "Sige, pangako ko sa iyo." Hindi nag-aalala si Tate na baka bawiin ni Ruben ang kanyang pangako pagkatapos niyang makumplito ang gawain. Kahit na protektado si Ruben ni Trenton, imposibleng sundan ni Trenton si Ruben kahit saan. Walang pakinabang si Ruben na masaktan siya. Bukod dito, ngayong naglilingkod na siya kay Trenton, ang pinakamataas na makapangyarihang pinuno ng angkan ng mold, maituturing siyang kalahating miyembro ng angkan ng mold. Malabong masira ni Ruben ang kanyang pangako. Nang marinig ang sagot ni Tate, nakangiting sinabi ni Ruben, "Salamat, Tio Tate." Tiyak na si Ruben, sa simula pa lang, na hindi siya tatanggihan ni Tate. Tutal, alam niya kung gaano kaakit-akit ang apoy uri na Supreme Powerhouse Divinity kay Tate. Narinig din niya mula kay Trenton na pumayag si Tate na maglingkod sa kanya dahil nangako si Trenton na gagabayan siya sa pag-unawa sa batas ng apoy. Si Tate ay isang sikat na tao sa Divine Sand Realm at kilala bilang Green Flame Saber King. Kilala siya sa kanyang magulo at pasaway na kalikasan. Kung hindi dahil sa katotohanang naiintindihan din ni Trenton ang batas ng apoy, ang isang pasaway na taong tulad niya ay maaaring hindi handang maglingkod sa isang Supreme Powerhouse tulad ni Trenton. Maraming Supreme Powerhouse sa Divine Sand Realm, at hindi pa siya nakapaglingkod sa alinman sa mga ito hanggang sa lumitaw si Trenton. Batay dito, makikita na hindi siya masyadong interesado sa paglilingkod sa isang Supreme Powerhouse bago ito. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Alvin na si Ruben mula sa angkan ng mold sa Green Billow City, na tinanggihan niyang makilala, ay nagplano ng patayin siya. Gayunpaman, kahit alam niya ito, hindi niya ito seseryosohin. Kung tutuusin, si Tate ay hindi mas malakas kaysa sa dalawang kataas-taasang nakatatanda ng angkan ng Wang. Mapalad si Tate kung makakatakas siya pagkatapos labanan ang dalawa kaagad. Mitiyagang naghintay si Alvin sa pagdating ng araw ng kasal. Pagkatapos nito, mananatili muna siya sa angkan ng Wang bago isama si Lucille. Kapag nakahanap na siya ng lugar para sa kanyang tirahan, matutupad na niya ang huling kahilingan ng yumaong si Richard at babayaran si Richard sa pagbibigay sa kanya ng isang kayamanan. Wala na siyang utang na loob kay Richard. Dahil dito, makakapagpatuloy na siya sa kanyang sariling paglalakbay. Ilang araw bago ang kasal nina Lucille at Fulton. Ang peking katauhan ni Alvin, ang Blue Dawn City, ay masigla na. Ang mga panauhing inimbitahan ng angkan ng Wang ay dumating sa Blue Dawn City ng sunod-sunod, at nanatili sila sa bahay tuluyan na inayos para sa kanila ng angkan ng Wang. Isang araw bago ang kasal, si Kurlan, ang pinuno ng angkan ng Wang, ay bumalik sa angkan kasama ang isang matandang lalaki na mukhang isang pantas. Pagdating ng matanda, agad na lumapit si Romulus, ang kataas-taasang matatanda ng angkan ng Wang na dating nakalaban ni Alvin. Yumuko siya at lumuhad ng may paggalang sa matanda nang makita niya ito. Sa kabuuan, 10 araw ang lumipas sa isang kisap-mata lamang. 4,425. Tiningnan ng matandang lalaking parang pantas ang matandang nakaluhod sa harap niya, na mukhang mahigit 60 taong gulang din, at bahagyang nagulat na nagtanong, "Ikaw ba si Little Romulus?" "Opo, ako po ito, Senior C2. Magalang na sagot ni Romulus habang nakaluhod, "Hindi ko inaasahan na maaalala mo pa rin ako, Senior C2. Noong bata pa si Romulus, pinalad siyang makilala ang matandang lalaki sa harap niya. Noong panahong iyon, ang matandang iyon ay hindi pa nagiging isang kataas-taasang makapangyarihang tao at isa lamang siyang makapangyarihang tao na naglilingkod sa ninuno ng angkan ng Wang.
Ang matandang lalaki ay pansamantalang elder din ng angkan ng Wang noong panahong iyon. Dahil sa talento ng matandang lalaki, hindi siya tinatrato ng ninuno ng angkan ng Wang na parang tagalabas at itinuring siyang miyembro ng angkan, maingat na ginagabayan siya. Dahil dito, ang matandang lalaki ay palaging nagpapasalamat sa yumaong ninuno ng angkan ng Wang. Kalaunan, matagumpay na naging isang makapangyarihang tao ang matandang lalaki at umalis sa angkan ng Wang. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang malapit sa ninuno ng angkan ng Wang. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit napanatili ng angkan ng Wang ang katayuan nito pagkatapos ng kanilang ninuno ay dahil sa matandang lalaki. Bahagyang nakangiting sabi ng matanda, "Syempre, naaalala kita. Naaalala ko pa rin na noong una kitang nakilala, binubuli ka ng isa pang batang lalaki sa Wang clan na mas matanda sa iyo ng ilang taon. Noong panahong iyon, umiyak ka at sumigaw na maghihiganti ka sa loob ng 3 taon. Iyon din ang unang beses na pumunta ako sa ari-arian ng Wang clan. Nag-iwan ka ng hindi malilimutang impresyon sa akin dahil sa mga sinabi mo noong panahong iyon." Pagkalipas ng ilang taon, tinanong ko pa ang mga matatanda ng clan tungkol sa iyo. Hindi inaasahan, 2 taon ka lang lumakas kaysa sa batang ng api sa iyo. Bagamat casual na nagsalita ang matanda, si Romulus, na nakaluhod pa rin, ay hindi maiwasang makaramdam ng tuwa. Hindi niya inaasahan na maaalala siya ng matandang nasa harap niya. Tutal, ito ang unang beses na nakita niya itong muli pagkatapos ng maraming taon. Dati, abala siya sa mga gawain at paglilinang ng angkan. Dahil dito, ang kanyang nakatatandang kapatid, ang isa pang kataas-taasang nakatatanda ng angkan ng Wang, ang laging tumatanggap sa matanda kapag bumibisita ang matanda. Ngumiti ang matanda at sinabing, "Magaling. Ngayong narating mo na ang puntong ito, hindi na mahihirapan kang magpatuloy pa. Sasama ako sa angkan ng Wang sa mga susunod na araw. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa paglilinang, maaari kang lumapit sa akin anumang oras." "Salamat, Senior Sito." Tuwang-tuwa na sabi ni Romulus. Tutal, ang taong nasa harap niya ay naging isang supreme powerhouse matagal na panahon na ang nakalipas. Bagamat tila hindi siya nalalayo sa kaharian ng mga supreme powerhouse, ang agwat sa pagitan niya at ng isang supreme powerhouse ay hindi pa rin malalampasan. Kung magagawa mong maging isang supreme powerhouse, tiyak na mapapawi ng Panginoong nasa langit na ang Wang clan ay may isa pang supreme powerhouse, nakangiting sabi ng matanda. Kung titingnang mabuti, makikita ang bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Romulus o Kurland na nakatayo sa gilid. Nag-aalala ang matandang lalaki na hindi niya mapoprotektahan ng matagal ang angkan ng Wang. Kung siya ay mamamatay, bababa ang katayuan ng angkan ng Wang sa Blue Dawn City at sa Divine Sand Realm. Bagamat maganda ang ugnayan ng angkan ng Wang sa iba pang mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang, alam ng matanda na kung wala siya, malamang na wala na silang pakialam sa angkan ng Wang. Sa opinyon ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na iyon, may utang na loob sila sa ninuno ng angkan ng Wang, hindi sa sinuman sa mga kasalukuyang miyembro ng angkan ng Wang. Dahil sa kanyang saloobin sa angkan ng Wang, sinundan siya ng iba pang mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang, nag-aalala na matatawag silang walang utang na loob kung hahayaan nila ang angkan ng Wang. Gayunpaman, kung wala na siya at hindi na magsisilbing kabaligtaran, hindi magtatagal at makakalimutan ng iba ang angkan ng Wang. Dahil dito, taos-puso niyang hiniling na magkaroon ng pangalawang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa angkan ng Wang. Sa kanyang palagay, si Romulus ay isa sa 2 pinaka-promising na kandidato sa angkan ng Wang. Habang nakikipag-usap si Romulus sa matanda, si Kurland, ang pinuno ng angkan ng Wang, ay wala sa sarili niyang pag-iisip. Munting Romulus. Ito ang unang beses na narinig ni Kurland ang palayaw ni Romulus noong bata pa si Romulus. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pala ng ganito kagandang palayaw si Romulus noon. Kung alam lang ito ng mga batang miyembro ng angkan na umiidolo kay Romulus, tiyak na magugulat sila. Sa oras na ito, sa wakas ay tapos na sina Romulus at ang matandang lalaki sa pag-alala sa nakaraan. Sabi ni Romulus, habang pinapabalik si Kurland mula sa kanyang iniisip, leader ng angkan, si Senior Sito ay nagmula sa malayo.
Dalhin natin siya sa aking patio para makapagpahinga siya. Ang angkan ng Wang ay may isang patio na inilaan para sa pagtanggap ng mga panauhin ng angkan. Gayunpaman, si Alvin, na nagpapanggap na si Fulton, ay nananatili na ngayon sa patio. Dahil dito, inayos ni Romulus na manatili ang matanda sa kanyang patio. Dahil dito, mas naging madali rin para sa kanya na humingi ng payo tungkol sa paglilinang mula sa matanda. Mabilis na bumalik sa dati ang katinoan ni Kurlan at sinundan sina Romulus at ang matanda papunta sa patio ni Romulus. Habang papunta roon, biglang nakatanggap si Kurlan ng isang voice transmission mula kay Romulus. Nako, kanina. Narinig mo ba kung paano ako kinausap ni Senior Sito? Sandali na nalito si Kurlan nang marinig niya ang voice transmission, ngunit agad niyang napagtanto na isa itong banta. Bilang leader ng angkan ng Wang clan, natural lamang na mataas ang kanyang EQ. Mabilis siyang nagkunwaring walang alam at sumagot, ano? Pasensya na, Supreme Elder. Iniisip ko ang kasal ni na Lucille at Young Master Fulton na magaganap bukas. Sinusubukan kong isipin kung may iba pang dapat ayusin. Siya nga pala, ano ang sinabi sa iyo ni Senior Sito kanina? Walang anuman, sabi ni Romulus habang tumatango bilang kasiyahan. Pagkatapos, ilang sandali pa, idinagdag niya, salamat sa personal na pagtanggap kay Senior Sito. Pagkatapos mong ipadala si Senior Sito sa aking lugar, maaari ka nang magpahinga at maghintay para sa kasal. Opo, kataas-taasang elder, sagot ni Kurlan. Basang-basa na ang kanyang likod dahil sa malamig na pawis nang maisip niya kung paano siya maaaring natahimik ni Romulus kung hindi siya sumagot ng tama kanina. Tiyak na hindi siya basta-basta papakawalan ni Romulus kung sasabihin niya sa ibang tao ang tungkol sa narinig niya ngayon. Samantala, hindi alam ni Alvin na dumating na ang pinakamakapangyarihang grupo na inimbitahan ng angkan ng Wang bilang pananggalang. Tutal, si Ruben mula sa angkan ng Mold sa Green Billow City ay pumunta sa angkan ng Wang upang manggulo at sinabi pang sinusuportahan siya ng pinakamakapangyarihang grupo ng angkan ng Mold. Walang pakialam si Alvin sa mga banta ni Ruben. Bukod dito, hindi niya inakalang darating ang bagong kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng Mold sa kasal bukas. Kahit na dumating ang kabilang panig, sigurado siyang hindi siya aatakihin ng padalos-dalos. Tutal, sa kanilang paningin, ang kanyang pinagmulan ay isang misteryo, at taglay niya ang kamangha-manghang lakas kahit na wala pang 10,000 taong gulang. Dahil dito, iisipin ng karamihan na mayroon siyang makapangyarihang pinagmulan. Tutal, paano makakamit ng isang ordinaryong tao na walang suporta ang gayong mga tagumpay sa murang edad? Habang ang bagong pinakamakapangyarihang tao mula sa angkan ng Mold ay puno ng mga pagdududa at pag-aalala, sigurado si Alvin na marami pa siyang oras para ilabas si Lucille bago pa man magdesisyon ang kabilang panig kung ano ang gagawin. Bukas, malapit nang matapos ang plano natin. Pagkatapos makahanap ng lugar para tumira si Lucille, matutupad ko na sana ang pangako ko kay Richard. Dahil dyan, makakapagpatuloy na ako sa aking paglalakbay. Sana lang ay matalino at matino si Ruben. Kung maglalakas loob siyang manggulo sa akin at manggulo, hindi ako magdadalawang isip na ipadala siya sa impyerno bago ako umalis. Bagamat hindi pa nakikilala ni Alvin si Ruben, batay sa mga salita ni Kurlan, alam niyang dumating si Ruben na may masamang balak. Bukod dito, tila mapilit si Ruben. Gusto ni Alvin na maging maayos ang lahat bukas. Kung maglalakas loob si Ruben na manggulo, hindi niya hahayaang umalis si Ruben. Di nagtagal, napunta sa ibang direksyon ang mga iniisip ni Alvin. Walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos, sa kasalukuyan, malayo pa rin ako sa pagiging isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos. Bagamat ang aking batas ng kalawakan at batas ng oras ay malapit na sa perpektong anyo, hindi ko pa rin sila nauunawaan sa yugtong iyon. Kung mauunawaan ko sila sa perpektong anyo, ang aking lakas ay maihahambing sa mga walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos na hindi nakaunawa sa kanilang mga batas sa pinakamataas na antas, bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang lumiliwanag ang kanyang mga mata. Hindi lahat ng walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos ay nakaunawa sa kanilang mga batas hanggang sa pinakamataas na antas.
Sa mga walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos, ang pinakamalakas ay ang mga nakaunawa na sa mga batas hanggang sa pinakamataas na antas. Kahit na wala silang malalim na pag-unawa sa alinman sa apat na daos ng langit at lupa, sila ay makapangyarihan pa rin. Dahil naunawaan na nila ang mga batas hanggang sa sukdulan, ang kanilang lakas ay lubos na tataas. Kahit na ang isang tao ay may taglay na antas ng pag-unawa ni Alvin sa sword daw at isang batas na umabot na sa perpektong anyo, hindi siya magiging kapantay ng isang taong nakaunawa na sa batas hanggang sa pinakamataas na antas. Sa katunayan, kahit na lubos na naunawaan ni Alvin ang sword daw, kahit na maunawaan niya ang batas ng oras at ang batas ng kalawakan sa perpektong anyo, hindi pa rin siya magiging kapantay ng isang walang kapantay na kataas-taasang Diyos na nakaunawa na sa batas hanggang sa pinakamataas na antas. Nabalitaan ko na ang apat na daos ng langit at lupa ay maaari ring maunawaan sa perpektong anyo. Gayunpaman, walang kilalang tao sa outer boundary at sa myriad worlds na nakagawa nito. Sinasabing kung ang isang tao ay nakakaintindi ng alinman sa apat na daos ng langit at lupa sa perpektong anyo, kahit na ang batas ng isang tao ay umabot lamang sa perpektong anyo, hindi siya magiging mas mababa sa mga nakaintindi ng mga batas hanggang sa pinakamataas na antas. Kung ang isang tao ay nakakaintindi ng alinman sa apat na daos ng langit at lupa sa perpektong anyo at nakakaintindi rin ng batas hanggang sa pinakamataas na antas, ang isang tao ay magiging walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Nabasa na ito ni Alvin sa mga sinaunang aklat, at hindi siya sigurado kung totoo ito. Maaaring maging mga supreme powerhouse ang mga tao nang hindi kinakailangang unawain ang apat na daos ng langit at lupa sa perpektong anyo. Gayunpaman, pagkatapos maging isang supreme powerhouse, magiging mahirap na mapabuti ang apat na daos ng langit at lupa. Ilang tao ang handang pigilan ang kanilang cultivation at patuloy na unawain ang apat na daos ng langit at lupa sa perpektong anyo bilang isang advanced supreme god bago maging isang supreme powerhouse. 4,426. Bagamat malayo pa ang lalakbayin ni Alvin bago maging isang supreme powerhouse, hindi maiiwasan na sa kalaunan ay magiging isang supreme powerhouse din siya. Ang kanyang pambihirang pag-unawa lamang sa sword daw ay sapat na upang matulungan siyang maging isang supreme powerhouse. Bukod dito, taglay din niya ang 5 banal na elemento na makakatulong din sa kanya na makapasok sa kaharian ng mga supreme powerhouse. Maraming mga matataas na kataas-taasang Diyos ang desperadong naghanap ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng mga matataas na kapangyarihan, ngunit hindi na kailangang gawin iyon ni Alvin. Sa katunayan, sa kasalukuyan, wala siyang gaanong pagnanais na maging isang matataas na kapangyarihan. Sa halip, mas nasasabik siyang maging isang walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos. Mas bihira ang mga walang kapantay na top advanced supreme gods kaysa sa mga supreme powerhouse. May mga bulong-bulungan sa myriad worlds na ang bilang ng mga walang kapantay na top advanced supreme gods ay ika-10 bahagi lamang ng bilang ng mga supreme powerhouse. Sa outer boundary at myriad worlds, lahat ay may pagkakaintindi. Kung ang isang tao ay may tiwala sa pagiging isang walang kapantay na top advanced supreme god, dapat niyang pigilan ang pagiging isang supreme powerhouse kaagad. Tutal, pagkatapos maging isang supreme powerhouse, magiging lubhang mahirap na mapabuti ang kanyang mga batas at ang apat na daos ng langit at lupa kumpara sa panahon bago siya maging isang supreme powerhouse. Sa isip, dapat lamang siyang makarating sa kaharian ng mga supreme powerhouse pagkatapos niyang maunawaan ang batas hanggang sa pinakamataas na yugto at alinman sa apat na daos ng langit at lupa hanggang sa perpektong anyo. Gayunpaman, sa kasaysayan ng outer boundary at myriad worlds, walang tala ng sinumang gumawa nito noon. May isang alamat na nagsasabing kung makakamit ng isang tao ang gawaing ito, sa sandaling maging isang supreme powerhouse ang isang tao, ang kanyang lakas ay nasa World Supreme Realm. Ang World Supreme Realm ang pinakamalakas na kaharian para sa isang supreme powerhouse. Sa myriad worlds, mayroon lamang ilang dosenang tao na nakapasok sa kaharian na ito. Naiisip ko lang kung gaano kaitikot para sa isang bagong supreme powerhouse na agad na makapasok sa World Supreme Realm. Nanlamig si Alvin nang maisip niya ang ganoong antas ng lakas. Pagdating sa outer boundary, mas marami pang natutunan si Alvin tungkol sa mga supreme powerhouse na misteryoso sa kanya noon.
Pagkatapos din niyang makarating sa outer boundary, sa kanya nalaman kung gaano kahirap lumakas pagkatapos maging isang supreme powerhouse. Nalaman din niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga supreme powerhouse, at ang mga nasa World Supreme Realm ang pinakamalakas na supreme powerhouse. Sinasabing tatlong pangunahing mundo at ang mga pangalawang antas ng mundo ang may pinakamataas na kapangyarihan sa World Supreme Realm. Dahil dito, ang 21 mundo ang nangingibabaw sa Myriad Worlds. Ang mga mahihinang mundo ay kusang sumuko at isinuko ang kanilang mga puwersa, naisip ni Alvin sa sarili, kung isasaalang-alang kung gaano kalakas ang mga nasa World Supreme Realm, kung papayag sila, dapat ay kaya nilang palayain si Kelly mula sa teknik na iyon mula sa Soul Imprisonment Clan, tama ba? Kung posible, umaasa akong makapaglingkod sa isang pinakamataas na kapangyarihan sa World Supreme Realm pagkatapos maging isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Sa oras na iyon, makakahingi ako ng pabor at may iligtas si Kelly. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito, at lalong naging determinado na maging isang walang kapantay na kataas-taasang Diyos. Hindi na siya makapaghintay na pumasok sa closed-door cultivation at maunawaan ang kanyang mga batas. Gayunpaman, pilit niyang pinakalma ang sarili habang iniisip, kailangan ko munang tuparin ang huling hiling Richard. Pagkatapos makahanap ng lugar para manirahan si Lucille, ipagpapatuloy ko ang paggalugad sa outer boundary at magpapatuloy sa aking paglalakbay upang lumakas. Matapos kumalma, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagpahinga, hinintay ang pagdating ng susunod na araw. Kasabay nito, maraming tao sa looban ni Alvin. Pinalamutian nila ang lugar at ang mga silid, naghahanda para sa kasal. Gayunpaman, salamat sa utos ni Kurlan, walang nanggulo kay Alvin, kaya't nasiyahan siya sa kaunting kapayapaan at katahimikan. Lumipas ang gabi sa isang kisap-mata lamang, at sa wakas ay dumating na ang araw na pinakahihintay ng marami. Maagang nagising si Alvin kinaumagahan. Sa tulong ng mga katulong mula sa angkan ng Wang, nagpalit siya ng pulang damit na pangmaligaya at itinali ang kanyang mahabang buhok, na lalong nagpaganda sa kanya kaysa dati. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang sumunod kay Alvin habang palabas ito at sinabing, "Young Master Fulton, ipapaalam ko sa iyo ang tungkol sa seremonya ng kasal ng Wang clan. Huwag magatubiling magtanong sa akin kung mayroon kang hindi maintindihan." Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagsasalita, bagamat tila mahirap ang seremonya, kailangan mo lang dumaan sa ilang formalidad. Gayunpaman, pagkatapos ng seremonyang iyon, kayo ni Miss Lucille ay kailangang batiin at aliwin ang ilan sa mga kilalang panauhin ng clan. Nahulaan ni Alvin na napakahalaga ng Wang clan sa kasalang ito batay sa mga salita ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Hindi na kailangang sabihin pa, wala siyang anumang pagtutol at nagplano siyang makipagtulungan. Para sa kanya, ito ay isang hakbang lamang na kinakailangan upang mapalaya si Lucille. Pagkatapos ng kasal, ilalayo niya si Lucille mula sa Wang clan. Natural lamang na walang kahulugan ang kasal para sa kanya. Matapos tuparin ang kanyang pangako kay Richard, marahil, si Romulus na lamang ang kanyang koneksyon sa Wang clan. Kung tutuusin, nakaramdam siya ng utang na loob kay Romulus at nagplano siyang bayaran si Romulus sa pamamagitan ng pagtulong sa Wang clan kung sakaling mangailangan ang kanilang clan. Habang naglalakad si Alvin sa lupain ng angkan ng Wang, nakakuha siya ng atensyon ng maraming tao. Ang mga taong ito, na karamihan ay mga binata at dalaga, ay tumingin sa kanya ng may pagtataka habang nag-uusap sila. Si Young Master Fulton ba yan? Ang gwapo niya talaga. Simula nang pumayag ang angkan na pakasalan siya ni Sister Lucille, tiyak na hindi siya simple. Wala pa akong naririnig tungkol sa kanyang pinagmulan sa ngayon. Mayroon ba kayong alam tungkol sa kanyang pinagmulan? Biglang tanong ng isang binatilyo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Umiling ang mga tao sa paligid. Lahat ay nagtataka tungkol sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang kanyang pinagmulan ay isang misteryo pa rin. Magiging misteryo lang ito pansamantala. Kalaunan, malalaman din natin ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa anumang kaso, sino ang may pakialam? Para kilalanin siya ng angkan, ang kanyang pinagmulan ay talagang pambihira. May narinig akong nagsasabi na hindi siya taga Divine Sand Realm.
Kaya naman walang nakarinig o nakakita sa kanya noon. Gayunpaman, walang duda na mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Kahit papaano, malamang nagaling siya sa isang puwersang may pinakamataas na ranggo. Nabalitaan mo ba yun? Para sa kapakanan niya, hindi man lang nag-atubiling sakta ng angkan ng mold sa Green Billow City. Pumunta siyang Masterming para hingin ang kamay ni Sister Lucille para pakasalan at sinabi pa nga niya na sinusuportahan siya ng bagong makapangyarihang angkan ng mold. Kahit noon, hindi pa rin sumuko ang ating angkan sa angkan ng mold. Lalo akong nagiging mausisa sa pagkakakilanlan niya. 4,427. Sa paningin ng mga miyembro ng angkan ng Wang, ang binata na nagngangalang Fulton ay napaka-misteryoso. Nabalitaan nila na siya ang nagkusa na hingin ang kamay ni Lucille para pakasalan. May mga nagsabi na sa kabila ng kanyang murang edad, mas malakas siya kaysa sa mga dakilang matatanda ng angkan ng Wang. Nang una siyang dumating sa angkan ng Wang, natalo niya ang isang dakilang matatanda. Nasaksihan ito mismo ng mga nagpapatrulyang miyembro noong panahong iyon. Sinasabing ikinalat nila ang balita kalaunan, ngunit nang tanungin sila tungkol dito, itinanggi nila ang lahat na parang may inilabas na gag order. Dahil dito, mas lalong naging mausisa ang iba tungkol sa binata. Kung totoo na mas malakas siya kaysa sa mga dakilang matatanda kahit na wala pang 10,000 taong gulang, tiyak na isa siyang walang kapantay na prodigy sa Divine Sand Realm. Kung isa talaga siyang napakalakas na kababalaghan at may pambihirang pinagmulan, hindi mahalaga kung hindi siya galing sa Divine Sand Realm. Talagang karapat-dapat siya sa ating Wang clan. Hindi maaaring baliwalain ang angkan ng bagay na ito. Sa pagitan niya at ng batang Panginoon ng angkan ng mold sa Green Billow City, siya ang pinili ng ating angkan ng Wang. Ipinapakita nito na ang pagtingin sa kanya ng angkan ay mas mataas kaysa sa angkan ng mold sa Green Billow City. Dahil sa mga chismis na kanilang narinig, maraming tao ang naghinuha na ang binata ay may mataas na posisyon sa paningin ng mga matataas na opisyal ng angkan ng Wang. Nagpadala ang angkan ng Wang ng mga imbitasyon sa lahat ng prominent at maimpluwensyang puwersa sa Divine Sand Realm. Hindi na kailangang sabihin, kasama sa mga puwersang ito ang mga may pinakamataas na kapangyarihan. Bagamat ang angkan ng Wang ay walang pinakamataas na kapangyarihan sa kasalukuyan, ang mga puwersang may pinakamataas na kapangyarihan ay nagpadala rin ng mga kinatawan upang dumalo sa kasal. Kahit na ang pinakamalakas na puwersa sa Divine Sand Realm, na mas malakas kaysa sa angkan ng Wang kahit na mayroon pa ring pinakamataas na kapangyarihan ang angkan ng Wang, ay nagpadala ng kanilang mga kinatawan upang dumalo sa kasal. Gayunpaman, ang mga kinatawan na ito ay hindi mga pangunahing tauhan ng mga puwersang iyon. Gayunpaman, higit pa ito sa sapat upang mapataas ang katayuan ng angkan ng Wang na walang pinakamataas na kapangyarihan. Naging masigla ang kasal dahil sa yumaong ninuno ng angkan ng Wang. Ang kanyang pamana ang patuloy na nagpapanatili sa mataas na katayuan ng angkan ng Wang. Maraming tao ang nag-akala na ang angkan ng Wang ay hindi babagsak hanggat pinapanatili ng angkan ang kanilang ugnayan sa mga pinakamakapangyarihang tao, na mga kaibigan ng ninuno ng angkan. Kahit na walang isang pinakamakapangyarihang tao, napakakaunting tao at persa ang nangahas na maliitin ang angkan ng Wang. Bagamat tiniyak ng babaeng nasa katanghaliang gulang kay Alvin na pinanatili ng angkan ng Wang ang simple na seremonya ng kasal, natagpuan pa rin niya itong nakakabagot at nakakaabala. Nakakaabala naman. Mabuti na lang at maraming tao ang ipinadala ng angkan ng Wang para gawin ang karamihan sa mga bagay para sa kanya. Sa ngayon, kailangan na lang niyang sundin ang pangunguna ni Kurlan at tumanggap ng mga panauhin mula sa makapangyarihang puwersa sa Divine Sand Realm. Pinuno ng angkan na si Wang, binabati kita. Pinuno ng angkan na si Wang, nakikita ko na ang bagong lalaking ikakasal ng angkan ng Wang ay isang pambihirang binata. Dahil hindi kilala ni Alvin ang mga bisita, binati niya lamang sila ng walang pakialam. Gayunpaman, bigla siyang natigilan ng makarinig ng isang malakas na boses. Ako si Tayo mula sa bundok Marlan. Ako, kasama ang aking nakababata. Si Toriko, ay kumakatawan sa bundok Marlan upang batiin ang angkan ng Wang. Nakita ni Alvin ang isang matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang at isang matipunong binata, at nang makita ng dalawa si Alvin, nagulat din sila tulad niya.
Ang matipunong binata, partikular na, ay matamang nakatitig kay Alvin. Bundok Marlan. Nagulat at naguluhan si Alvin nang marinig niya ito mula sa Bundok Marlan. Akala niya ay medyo pamilyar ang pangalang Toriko nang marinig niya ito at hindi niya ito masyadong inisip. Gayunpaman, nagulat siya nang marinig ang mga salitang Bundok Marlan. Kasabay nito, nang makita niya ang matalas at magulo na titig ng binata, naalala niya ang kanyang panahon sa Dancing Moon City. Noong panahong iyon, natalo niya ang isang higanteng unggoy, ngunit iniligtas ang buhay ng higanteng unggoy, at ang pangalan ng higanteng unggoy na iyon ay Toriko. Siya yan. Dahil dito, hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman ang pagkakakilanlan ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa harap ni Toriko. Isa siya sa 3 demonyong Sumire sa Dancing Moon City kasama ang Supreme Demon ng Marlan Mountain. Isa rin siya sa mga kanang kamay ng Supreme Demon ng Marlan Mountain. Alam ni Alvin na malakas si Tayo noong nasa Dancing Moon City siya, ngunit hindi niya alam ang lawak ng lakas ni Tayo. Kalaunan niya lang nalaman na sina Tayo at ang 2 pang demonyo, na pangalawa lamang sa pinakamataas na demonyo ng Bundok Marlan, ay halos kasing lakas ng isang walang kapantay na pinakamataas na Diyos. Pagbati, Senior Tayo. Magalang na bati ni Kerlan kay Tayo. Base sa tono ni Kerlan, mas natitiyak ni Alvin na si Tayo ay halos kasing lakas ng isang walang kapantay na pinakamataas na Diyos. Tutal, marami naman silang natanggap na bisita, at ilan lamang sa kanila ang magalang na kinausap ni Kerlan. Binabati kita, pinuno ng angkan na si Wang. Hindi makakadalo ang ating Panginoon dahil may gagawin siya kaya pinapaunte niya ako rito para dumalo sa engranding kasal ng angkan ng Wang. Sana ay hindi ito magalit sa angkan ng Wang, sabi ni Tayo habang tumatawa ng malakas. Ang tawa ni Tayo ay parang kulog, dahilan para lumingon ang lahat sa kanya. Gayunpaman, nang makita nila si Tayo, may bahid ng takot na makikita sa kanilang mga mata. Tutal, si Tayo ng Bundok Marlan ay kilalang madaling magalit. Ang mga taong nang-asar sa kanya noon ay pawang napunta sa isang kakilakilabot na wakas. Senior Tayo, nagbibiro ka siguro. Isang karangalan ang presensya mo para sa angkan ng Wang, masiglang sabi ni Kerlan. Pagkatapos, bahagyang humarap siya kay Alvin at sinabing, Senior Tayo, ito ang pangunahing bida sa kasal ng ating angkan ng Wang ngayon. Batang Panginoon Fulton, batiin mo si Senior Tayo. Inilipat ni Tayo ang tingin kay Alvin, dahilan para makaramdam si Alvin ng bahagyang pressure. Bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, pagbati, Senior Tayo. Matagal na tayong hindi nagkita, pero pareho ka pa rin. Nabigla si Kerlan nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Samantala, tiningnan ni Tayo si Alvin ng mabuti bago niya sinabi, pagkatapos ng labanan sa Dancing Moon City, napagtanto kong hindi ka pala simpleng tao. Sayang at umalis ka ng maaga. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa iyo sa hindi pagligtas kay Toriko. Pagkatapos, sumulyap si Tayo kay Toriko, na nakatayo sa likuran niya, at sinabing, Toriko, bakit hindi mo pasalamatan si kapatid na Fulton sa pagpapakita ng awa noong mga panahong iyon? Nabigla ang lahat ng naroon sa mga sinabi ni Tayo. Kung tungkol naman kay Kerlan, nakaawang ang kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay lumilipat sa pagitan nina Alvin at Tayo. 4,428. Salamat kay Fulton sa pagpapakita ng awa kay Toriko. Natural na naunawaan ng lahat ang mga salitang ito. Nangangahulugan ito na kayang patayin ni Fulton si Toriko, ngunit pinili niyang iligtas ang buhay ni Toriko. Bagamat tila malaking pabor ang ginawa ni Alvin kina Tayo at Toriko, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Kerlan. Pakiramdam niya ay may itinatagong kutsilyo si Tayo sa likod ng kanyang mga salita. Hindi tulad ni Kerlan, ang ibang mga bisita ay nagtipon upang manood ng palabas ng may pananabik. Talaga bang hiniling ni Tayo ng Bundok Marlan sa kanyang ampon na anak, si Toriko, na pasalamatan ang bagong nobyo ng angkan ng Wang sa pagpapakita ng awa? Kaya kayang patayin ng taong ito si Toriko. Sok! 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 Napakalakas niya kahit wala pa siya 10,000 taong gulang. Kamangha-mangha. Iniisip ko kung ipaghihiganti ni Tayo ang kanyang ampon na anak. Malayong mangyari yan, di ba?
Hindi mo ba narinig si Tayo na hinihiling sa kanyang ampon na anak na magpasalamat kay Fulton? Hoy, sino ang nakakaalam kung sincero siya? Siguro, sarkastiko lang siya. Kahit mukhang hindi naman siya galit ngayon, sino ang nakakaalam kung ito lang ba ang katahimikan bago ang bagyo? Hindi tulad ng mga miyembro ng Wang clan na naroon sa pinangyarihan na tensyonado at maingat, na tila ba may kaharap silang malaking kaaway sa oras na ito, ang mga tao ay same time na nag-iisip sa isa't isa sa mahinang tono. Tutal, ang bagay na ito ay sa pagitan ng bagong nobyo ng Wang clan at ng Marlon Mountain. Bahagyang kumunat ang noo ni Toriko. Sa huli, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng kanyang ampon na ama, humakbang siya paarap at sinabing, Fulton, salamat sa pagpapakita ng awa. Gayunpaman, sa kabila ng mga sinabi ni Toriko, hindi humupa ang kunot ng noo sa kanyang mukha, at patuloy siyang mapang-ipang nagsabi, tiyak na matatalo kita sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Alvin at sumagot, inaabangan ko ang araw na iyon. Talunin mo ako. Iniisip ba niya na ginamit ko ang lahat ng lakas ko noong nilabanan ko siya? Sa kasalukuyan, kung lalabanan niya si Tayo, kahit hindi siya manalo, hindi magiging problema para sa kanya ang makatakas ng walang pinsala. Hindi na kailangang banggitin pa si Toriko. Sa kaunting oras para mapalakas ang kanyang lakas, tiyak na matatalo niya si Tayo. Sa pagkakataong ito, tumingin si Tayo kay Kurlan at bumaantong hininga, hindi ko talaga inaasahan na siya pala ang bagong lalaking ikakasal ng angkan ng Wang. Gusto kong batiin muli ang angkan ng Wang sa kanilang biniyayaan ng isang manugang na may mataas na potensyal na maging isang makapangyarihang tao. Nang biglang humina ang boses ni Tayo, sandaling tumahimik ang karamihan. Batay sa mga salitang ito, malinaw na mataas ang pagtingin ni Tayo sa bagong manugang ng angkan ng Wang. Gayunpaman, maraming tao ang nag-isip na pabiro lamang ang mga salitang iyon. Salamat sa iyong mga papuri, Senior Tayo, pasasalamat ni Kurlan kay Tayo sa ngalan ni Alvin. Patuloy na sinabi ni Tayo, hindi galing sa akin ang papuri. Inuulit ko lang ang sinabi sa atin ng aking Panginoon. Sinabi niya sa atin na ang binata rito ay may mataas na potensyal na maging isang napakalakas na pinuno. Agad na nagkagulo ang mga tao. Hindi inaasahan ng sinuman sa kanila na ang kataas-taasang demonyo ng bundok Marlon, isang makapangyarihang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, ay magkakaroon ng dito kataas na pagtingin sa binata na wala pa sa 10,000 taong gulang. Nagbago ang kanilang mga tingin nang muling tumingin sila sa binata. Tutal, isa siyang taong kinikilala ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Marahil, sa hinaharap, siya ang magiging pangalawang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa angkan ng Wang. Samantala, bahagyang ngumiti si Alvin at sinabi kay Tayo, Senior Tayo, pakipadala po ang aking pagbati kay Lord Marlon. Dati, nagmamadali akong umalis dahil may aasikasuhin akong mahalagang bagay. Kaya naman, wala akong pagkakataong magbigay galang kay Lord Marlon. Sana ay mapatawad niya ako sa pagiging bastos ko. Sa kabila ng kalmadong panlabas na anyo ni Alvin, labis siyang natakot kaya't pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya inaasahan na napansin siya ni Marlon noong nasa Dancing Moon City ito. Marahil, noong mga panahong iyon, masyado lamang abala si Marlon para makipag-ugnayan sa kanya. Sige, tanguni tayo bago pumasok sa angkan ng Wang kasama si Toriko. Bigla siyang lumingon kay Alvin at sinabing may palakaibigang ngiti, Fulton, kung may oras ka, dalawin mo ako sa bundok Marlon. Sigurado akong magugustuhan ka rin ng aking Panginoon. Sa katunayan, masyadong maingat si Kurlan. Walang nakatagong kutsilyo sa likod ng mga naunang sinabi ni Tayo. Medyo magalang si Tayo kay Alvin. Ito ay dahil bago siya dumating, nabalitaan niya na binaliwala ng angkan ng Wang ang bagong pinakamataas na makapangyarihang pinuno ng angkan ng Mold sa Green Billow City para sa kanilang bagong manugang. Dahil dito, alam niyang hindi simple ang manugang ng angkan ng Wang kahit na hindi pa sila nagkikita. Nang sa wakas ay makita ni Tayo ang bagong manugang ng angkan ng Wang, sa wakas ay napagtanto niya na nakilala na niya ang kabilang panig noon. Lumalabas na noong labanan sa Dancing Moon City, ang binata ang siyang nagligtas sa buhay ng kanyang ampon na anak. Dahil sa kanyang mga haka-haka tungkol sa pambihirang pinagmula ni Alvin at sa pakikitungo ni Alvin sa kanyang ampon na anak, natural na bumuti ang pakikitungo ni Tayo kay Alvin.
Sige, nakangiting sagot ni Alvin. Tiningnan niya ang likod ni Tayo at Toriko hanggang sa mawala ang mga ito sa kanyang paningin, at bumalik siya sa pagbati sa ibang mga bisita. Hindi nagtagal, biglang sumimangot si Carla nang makita ang dalawang bisitang naglalakad papalapit. Ang dalawang panauhin ay walang iba kundi ang mga lalaki mula sa angkan ng mold sa Green Billow City, sina Ruben at Tate. Ang hari ng Green Flame Saber. Inakay ni Ruben si Tate pasulong. Pagdating niya sa harap ni Kerlan, hindi niya tiningnan si Kerlan. Sa halip, tiningnan niya si Alvin ng malamig at ngumisi. Pagkatapos noon ay saka lamang niya sinulyapan si Kerlan at nagtanong ng walang pakialam, pinuno ng angkan na si Wang, kaya ito ang asawang pinili ng angkan ng Wang para kay Lucille. Prangka at dominanteng sagot ni Kerlan sa walang kapantay na tono, Young Master Mode, kung nandito ka bilang panauhin, natural lang natatanggapin ka ng Wang clan. Gayunpaman, kung pupunta ka rito para manggulo, umalis ka agad. Nang sumimangot si Ruben, si Tate, na nakatayo sa likuran, ay nagsabi, pinuno ng angkan na si Wang, si Young Master Meng ay dumating para sa aking Panginoon. Paano mo siya napaalis? Ibig sabihin ba nito ay hindi mo tinanggap ang Panginoon? Hindi nagatubiling banggitin ni Tate ang bagong pinakamakapangyarihang pinuno ng angkan ng mold pagkabukan niya ng kanyang bibig. Naging tensyonado ang kapaligiran sa isang kisap mata lamang. Nang marinig ang mga salita ni Tate, hindi nagmadali si Kerla na magpaliwanag. Sa halip, nakangiti niyang sinabi, naniniwala ako na kung nandito si Senior Mold, tiyak na hindi siya magiging masungit tulad ni Young Master Mold. Kaya naman ako at ang Wang clan ay walang ibang iniinda kundi ang paggalang kay Senior Mold. Bilang pinuno ng angkan ng Wang clan, natural na mahusay si Kerlan sa pagharap sa ganitong uri ng sitwasyon. Nang makitang walang senyales ng pagsuko si Kerlan, napangiti na lang si Ruben at sinabing, "Tara na." Pagkatapos noon, sinenyasan ni Ruben si Tate na sumunod sa kanya sa loob. Determinado siyang dumalo sa kasal ni Lucille at Fulton. Samantala, sinabi ni Kerlan upang pakalmayan si Alvin, Young Master Fulton, huwag mo siyang pansinin. Isa lamang siyang walang kwentang Young Master. Kung hindi lang dahil sa katotohanan ang angkan ng mold ngayon ay may pinakamataas na kapangyarihan, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng mayabang. Ayos lang. Para siyang payaso sa paningin ko, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Malinaw na hindi niya sineryoso si Ruben. Bigla. Ikaw pala. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa di kalayuan, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang boses ay pagmamayari ng isang dalagang may maganda at maselang mukha. Magkahawak kamay siyang naglalakad kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, kasunod ang isang matandang babae. Gayunpaman, nang makita niya si Alvin, napatigil siya sa paglalakad. Hindi na bago kay Alvin ang dalaga at ang matandang babae. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.